Bakit po ba palagi tayong balisa? Why do we worry so much? And can we stop worrying? Dito tayo eksperto Palagi tayong nag-aalala. Hindi naman natin mapigilan mag-alala dahil hindi maubos-ubos ang mga ating inaalala. There are a lot to be worried about in the world. Katapos-tapos lang po ng ating eleksyon, merong mga hindi makatanggap, merong mga iba nagdududa. Ano kaya ang mangyayari sa kinabukasan ng ating bansa? Nag-aalala, iniisip na babagsak ang ating ekonomiya. Nag-aalala din po tayo sa sakit dito sa virus, sa pandemya. Nakita po itong bagong variant, pumasok na po ulit dito sa ating bansa. Nag-aalala tayo, balisa tayo. Di natin alam, by next week, pagkatapos ng buwan, baka lockdown na naman tayo. Paano na naman tayo? Paano natin papakainin, bubuhayin ang ating mga pamilya? At higit pa dyan, ay itong takot natin sa kumakalat na gera. Dahil ang balita po, itong gera ng Ukraine at Russia ay mag-spread sa Europe. At hindi malayo na pati po tayo dito sa Pilipinas ay madamay. Hindi maiiwasan din ang mga kapatid nating OFW mag-alala dahil sa panganib ng kanilang buhay, panganib din na mawalan sila ng trabaho. Paano na lang ang kanilang kabuhayan? Paano na lang yung pinapadala nila para ikabubuhay ng kanilang pamilya dito sa Pilipinas? We have an unlimited list, reason to be worried, to be anxious. And I think the Lord's invitation, do not let our hearts be troubled, is not enough for us to stop worrying. Kahit na sabihin ni Jesus, huwag kayong mag-alala. Huwag niyong pabayaan ng inyong mga puso ay maging balisa. Anong kailangan nating gawin para mapigilan natin ang ating pag-aalala? Dahil ang katotohanan, 98% ng ating mga inaalala, hindi naman po magkakatotoo. Kaya, anong gamot natin dito sa ating anxiety, pagkabalisa, sa ating takot sa buhay? Well, una po siguro, kailangan natin disiplinahin ang ating isip. Dahil pag hindi nadisiplina ang iyong isip, ito'y tatakbo ng tatakbo, ito'y gagana ng gagana, ito'y mag-iisip ng pangit. San ba nanggagaling ang ating mga pangamba, ang ating takot? Sa labas? Hindi. Ito'y nag-uumpisa sa loob. And there are two deadly combination that is happening in our minds. That is the primary reason of our anxiety. May dalawang ginagawa ang ating isip, kaya lumalabas, nagkakaroon ng bunga na pangamba at pagkabalisa. At ano po ito? Una, yung hindi natin makalimutan yung nakalipas. At pangalawa, yung palagi tayong nag-iisip sa darating. Ano ang mangyayari sa atin? In other words, we have this very good sense of memory and a fantastic sense of creativity. Pag pinagsama mo yung dalawang yan, deadly combination, ang lilitaw, ang magiging bunga, pagkabalisa, pangamba, takot. Halimbawa na lang po, yung naranasan mo sa iyong asawa, nagloko. Napakarami po naririnig ko sila, nag-open up, nag-share sa akin, sabi nila, Father, hindi ko makalimutan. Palaging bumabalik sa isip ko. Kahit na nagpasorry na siya, matanda tayo. We always remember the painful past. Pero nakakatakot yung susunod na gagawin ng isip, yung gagawa ng kwento, yung what if, pagdududa. Alam na, naranasan, niloko ng asawa. Father, paano kaya kung gagawin niya ulit? Hindi ko alam, baka meron na siya. And then, all of this, imagination, very creative, mga kwento, iniisip na hindi naman talaga totoo o hindi pa napatunayan. Iniisip na minomotel yung kanyang bagong kalaguyo. Iniisip na sila'y nagde-date. Iniisip na sila'y panay na nagte-text, etc., etc. Kaya tingnan niyo po, ano yung feeling na yon? Pangamba, pagkabalisa, restlessness, uneasiness. Naaalala mo
yung masakit na sinabi nila sa iyo, paninira nila sa iyo, yan, isa pang hindi natin makalimutan. Pero nag-iisip ka, ano kaya yung gagawin mo pag nakita mo siya? Paano ka makakapaghiganti? Paano mo siya sasagutin? Paano mo siya ipapahiya? At hindi ka mapalagay, hindi ka matahimik, wala kang kapayapaan. Naranasan mo na namatayan ka, napakasakit. Naranasan mo na rin, nagkasakit ka, masakit. At ayaw mo nang maulit. Pero pumapasok yung pag-aalala, pag ini-imagine mo, iniisip mo, paano kaya yung mga anak ko? Paano kaya sila? Pag namatay ako, wala pa, iniisip mo na, wala naman, totoo sa'yo, kala mo, nandyan. Very deadly combination. Pag pinabayaan natin na gumana ang ating mga isip, na hindi natin kinokontrol, na hindi natin dinidisiplina, anong gamot natin dito? Anong magagawa natin para maalis itong mga pangamba, pagkabalisa ng ating isip at puso? Dalawang bagay po, tandaan nyo to. Una, focus on your good work. Bigyan mo ng pansin, bigyan mo ng tuon yung mabuti mong trabaho. Lalong-lalo na kung mabuti yung iyong trabaho, pinapasaya ka niyan. Bakit? Kasi pag masaya ka sa iyong ginagawa, makakalimutan mo ang lahat. Ninyo po napansin, pag ginagawa mo yung gusto mo, pag ginagawa mo yung nakakapagpasaya sa iyo, hindi mo namamalayan na lumilipas yung oras. Tingnan niyo po yung mga mahilig magchismisan, yung mga nagmamarites. Magsimula breakfast, lunch, dinner, hindi man nila napapansin na nauubos ang oras. Hindi nila napapansin. Tapos na palang araw. Bakit? Enjoy na enjoy. Na nagkwekwentuhan, enjoy na enjoy. Nagchichismisa. Pag ginagawa mo yung gusto mo, pag may mabuti kang ginagawa, wala kang ibang maiisip na masama. At pag ginagawa mo yung iyong trabaho na mabuti, meron din mabuting epekto yan sa iyo. Meron din mabuting bunga yan sa iyo. Kaya nga, bakit ka pa mag-aalala? Kung meron kang mabuting ginagawa, kung masaya ka sa iyong ginagawa. Pangalawa, tandaan din natin yung sinabi ni Jesus sa Ebanghelyo na merong magandang katapusan na naghihintay para sa ating lahat. We should not be worried. We should not be anxious because we know the ending already in our story. It is a happy ending. Sinasabi ni Jesus, mauuna ako sa inyo, maghahanda ako ng mga kwarto para sa inyo. Huwag kayong mabalisa, huwag kayong mag-alala. Mag-aalala ka pa ba sa panunood mo ng probinsyano? Kung alam mo naman na hindi talaga mamamatay si Cardo, di po ba? Kahit na paano siya barilin, kahit na paano siya torturin, kung alam mo mayroon siyang happy ending, okay lang. At ganyan din po sanang matandaan natin sa ating buhay. Kahit na anong maranasan mo ngayon, masakit man yan, mapait man yan, mabigat man yan, pero maaalala mo, pagkatapos ng lahat, naghihintay ang Diyos. Meron siyang hinandang napakabuti, napakaganda para sa iyo. Mangangamba ka pa ba? Matatakot ka pa ba? Will you still be worried? Di po ba hindi na? Yun yung mahalaga. Alalahanin mo, tandaan mo, merong magandang katapusan para sa iyo. Kaya pagpatuloy mo lang kung ano yung mabuti na yung ginagawa. Dahil mabigo ka man, masaktan ka man, mahalaga, dinadala ka ni Jesus sa magandang katapusan. Hãy cho ta mong cầu để ngày sau ta gặp nhau, trao cho ta miếng trầu, trao hết tình duyên này. Lang thang không bên đời, một ngày mưa sông vội rơi. Ta như con thuyền đang chơi vơi, buông lơi một chút nữa vời, rồi sương rơi nơi làn đời. Trong đêm nay mờ mây khói, chìm vào một giấc chiêm bao, mệt không say bằng câu đưa tình, gạt từng giọt nước mắt hối hẹn. Hoài chờ người đứng
một ngày mưa sông vội rơi. Ta như con thuyền đang chơi vơi, buông lơi một chút nữa vời, giọt sương rơi nơi làn đời. Trong đêm nay mờ mây khói, chìm vào một giấc chiêm bao